Isang mapagpala at masaganang umaga sa ating lahat. Ang sa kasalukuyan po ay wala si Brother Willard. Kaya yung mga reliever, yung tatayo po sa bagong dito. Meron pong pinuntahan si Brother Willard sa parting probinsya ng Pangasinan. Kaya nag-chat po siya sa amin ni Brother Daniel na kung po pwede ay kami po ay mag-turn over sa kanyang gawain. Kaya sa umagang ito ay pagsaluhan po natin yung paksa na aking nihanda patungkol sa kung paanong nag-i-exist ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. Dahil nung nakaraan po, nung last 2024 December, nag-service po kami sa Patay. Nakakalungkot isipin na pati pala sa Pilipinas may Hinduism na rin. Nakakala ko sa ibang bansa lang. Tapos meron pang mga tao na hindi talaga naniniwala sa Diyos. Dahil preacher po yung pinagservisya namin sa Gentry. Ang nakakalungkot, yung anak niya ay hindi po naniniwala sa Diyos at yung iba na nahikayat pa ng Hinduism. Kaya po nabuo yung paksa na paanong nag-i-exist, how power of God exists. Kung hahatiin po natin yung mahatiin ko po yung aking paksa patungkol sa God na ito dahil mayroon nga pong hindi naniniwala sa bagay na ito, sa Diyos na ito. Dahil ang banggit po dito sa Genesis 1 verse 1, sa paglalang pa lang, sa panimula pa lang ng mundo. Ano po? Ang sabi rito, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang isang tanong po dyan, sino yung nagsulat ng Genesis? Bakit nagkaroon siya ng idea na may Diyos? Sino po nagsulat ng Genesis? Hindi po ba si Moses? Si Moses ang nagsulat ng Genesis. Bakit siya nagkaroon ng idea? Ang sabi dito, nang pasimula, meron po nagkikwento sa Genesis na ito Ang sabi niya, nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. So yung Diyos na binabanggit na ito, yung Moises na nagsulat ng Genesis, ang sabi niya may Diyos. Paano siya nagkaroon ng kaisipan na may Diyos? Dahil pinakitaan siya ng anyo. Doon sa bundok ng Sinai, Hebreo 8:5. Ang sabi po rito, kaya siya nagkaroon ng idea kung bakit nagkaroon ng Diyos na ito, dahil ang sabi dito sa Hebreo 8:5 ay ganito, na naglilingkod sa anyo at anino ng mga bagay sa kalangitan. Si Moises po ang tinutukoy rito, gaya naman ni Moises, na pinagsabihan ng Diyos nang malapit niyang gawin ang tabernakulo, sapagkat sinabi niya, ingatan mo na yung gawin ang lahat. Ang sabi niya, ingatan mo na gawin ang lahat ng mga bagay ayon sa anyong ipinakita sa iyo sa mundo. So yung Mount Sinai, nasira po kasi yung laptop, kaya dito po kami sa YouTube yan. Yan po yung illustration namin. Sa bundok ng Mount Sinai, diyan kinausap si Moises. Ang sabi dito, na naglilingkod sa anyo at anino ng mga bagay sa kalangitan, gaya naman ni Moises, na pinagsabihan ng Diyos nang malapit na gawin niya ang tabernakulo, sapagkat sinabi niya, ingatan mo na iyong gawin ang lahat ng mga bagay ayon sa anyong ipinakita sa iyo sa mundo. So yung nagsulat ng Genesis sa 1:1 ng Genesis, ang nagsulat po ng Genesis ay si Moises. So yung Diyos na binabanggit dito sa 1:1 ng Genesis ay walang iba kundi meron siyang, hindi lang siya po katang-isip po
kundi pinagpakitaan po siya ng anyo doon sa bundok ng Mount Sinai. Kaya niya nasabing may Diyos. Habang nagsusulat po siya, ang sulat po kasi ng Biblia, although tao lang, guided po ito ng Holy Spirit. Kaya po nabanggit niya, nang sabi niya, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. So hindi po katang-isip ni Moises na nagsulat sana may Diyos. Gaano kamakapangyarihan itong Diyos na binabanggit na ito ni Moises? Ang sabi dito, magkaroon kayo ng kapangyarihan sa isda, sa dagat, sa hayop, sa ibon, sa impapawid. Nangyayari po ba yung mga bagay na ito na sinabi ng Diyos? 1:26 ng Genesis. Ang sabi dito, sinabi niya, at sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa impapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawat umuusad, sa nagsisiusad sa lupa. Nagsabi ang Diyos na ito, nang sabi niya, magkaroon ng power sa isda, sa mga hayop, at sa mga ibon. Ano ba yung punto ng binabanggit natin dito? Yung sinabi ng Diyos na ito, na hanggang ngayon po ay nag-i-exist. Kung hindi tunay yung Diyos na sinasabi ni Moises sa Genesis 1:1, hindi nangyayari ang bagay na ito. Ano pa ang sabi niya? Dito sa 3:16, ang babae ay maghihirap sa panganganak. Nangyayari po ba? Ito yung Diyos na binabanggit ni Moises sa Genesis 1:1 na nagsabi, ang babae, sinumpa po yung babae dahil nakinig siya doon sa sinabi ng kanyang asawa. Nakinig siya doon sa ahas, rather. Sapagkat tinukso siya ng ahas. Ano sabi doon sa lalaki? At kay Adam ay sinabi, yung Diyos muli na to ang nagsabi, na hindi po pinaniniwalaan ng ilan. At kay Adam na sinabi, sapagkat iyong dininig ang tinig ng iyong asawa, ay kumain ka at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking iniutos sa iyo na sinabi, huwag kang kakain iyon. At sa pamamagitan nito'y magtatrabaho ang lalaki hanggang ikaw ay nabubuhay. Yung mga lalaki ay kailangan magtrabaho habang nabubuhay. Nangyayari po ba? Yung sinabi ng Diyos na kailangan magtrabaho ang lalaki. Hindi pwedeng patamad-tamad sa mga lalaki. Nasabi ng 2 Thessalonians 3:10, kailangan magtrabaho daw po eh. Masadahan po natin ng konti. Nasabi ng 1 Thessalonians 3:10 ay kailangan magtrabaho. 3:10 ng 2 Thessalonians. Sapagkat doon pa man kami ay kasama ninyo, ay aming iniutos ito sa inyo. Kung ang sino man ay ayaw gumawa, ay huwag din naman kumain. So, kailangan natin magtrabaho. Ano po? So, nangyayari yung mga bagay na ito na sinabi ng Diyos sa Genesis 1:1. Na yung Diyos na ito, na nagsabi magkaroon kayo ng kapangyarihan sa isda, sa hayop, sa ibon, yung babae magiging mahirap sa panganak at ang lalaki magtatrabaho. So, totoo ang sinabi ng Diyos na ito. At yung sumpa, ay yung itinakda sa tao, sa Hebreo 9, verse 27, na itinakda sa tao ang mamatay ng minsan. Sino ang nagsabi niya? Ito, yung Diyos pa rin na ito. Kung hindi mo totoo ang Diyos na ito, hindi nangyayari ang bagay nito. Lahat ng tao dadaan sa kamatayan. Bakit? Siya nga po nagtakda na ito eh. Hebreo 9:27.